Sige, sa tingin ko hindi pa kayo sapat na galit. Dapat kayong magalit. Bakit kayo dapat magalit? Dahil dito. Tingnan ninyo ito. Ito ay hayagang pinag-uusapan, ibinobroadcast, hindi sa Pakistan o Afghanistan o kung saan mang labas ng ating jurisdiksyon. Noong unang panahon, ganito talagang nangyayari. Pinalalakas ng kaaway ang loob ng kanilang mga tao laban sa kanluran. Dagawin nila ito sa ibang bansa at ihahanda ang hukbo nila. Nalaman nila ang patakaran na pinayagan ng mga politiko na pumasok at magbukas ng mosque at training center na gastos ng mga lokal na nagbabayad ng buwis. Sinabi nila ito at dapat ay magalit ka, pero hindi ka nagagalit. Hinamumuhian ni Allah ang kawalan ng paniniwala. Isa lang yan. Ang pinakamalaking krimen ay ang kufr at kawalan ng paniniwala. Ang pinakamalaking krimen ay ang pagiging hindi Muslim. Shirk. Ang gumagawa ng pinakamalaking krimen, hindi na kailangang ipaliwanag. Kaya ano ba ang paniniwalang ito? Mga tao lang ang gumagawa ng desisyon sa buhay. Yan ang pinakamalaking krimen. Walang kalayaan sa relihiyon. Hindi ka dapat magkaroon ng kalayaan sa relihiyon. Yan ang sinasabi nila. Sinabi, ako ay magwawagi at ang aking mamasugo. At syempre, pati ang kanilang mga tagasunod. Hindi kailanman natatalo ang isang mananampalataya. Hindi matatalo ang mananampalataya. Imposible yon. Tagumpay o pagiging martir. Tagumpay lang o pagiging martir. Wala tayong ibang opsyon. Magiging martir tayo o tutulungan ni Allah. Kung ang isang bansa ay sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawawala nito ang karapatan nitong mabuhay at manatiling malaya. At alam mo, maliit na parusa lang ang gawin silang alipin. Ang pag-alipin sa kanila ay maliit lang na parusa. Kaya kung alipinin kanila, na paulit-ulit na nilang sinabi at nakabase ang lalaking ito sa Amerika, mas maliit pa rin yon kaysa mapunta sila sa impyerno. Dahil naniniwala silang, mapupunta ka roon kung hindi ka Muslim. Ang pagpatay sa kanila ay isang malaking parusa. Hindi, pasensya na. Ang pagpatay sa kanila ay isang malaking parusa. Pasensya na. Ang pagpatay sa kanila ay isang malaking parusa, pero ayos lang ang pagpaalipin sa kanila. May isang bansang Muslim at may isang bansang hindi Muslim. May digmaan na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Bakit may digmaan sa pagitan ng bansang Muslim at hindi Muslim? Dahil sinuway ng bansang hindi Muslim si Allah Azza wa Jal. Jihad. Hindi dahil sa politika, hindi dahil sa yaman o anumang bagay. Dahil lang talaga hindi sila mga Muslim. Pwede kang makipagdigma sa mga bansang hindi Muslim. At pagkatapos, pwede mo silang gawing alipin. Nagtatago sa kanyang mga paaralan. Ngayon, magkakaroon na ako ng mga mananampalataya. Parusahan ang mga hindi naniniwala. Kung susunod ang mga mananampalataya sa gabay at relihiyon, tutulungan at susuportahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sila laban sa mga hindi naniniwala. Ganyan nila pinalalakas ang mga tauhan nila. Mga pare, kailangan nyo lang mag-jihad at maghanda. Kapag nagsimula na kayo, si Allah ang susuporta at tutulong sa inyo. Kaya maraming jihadist sa kanluran dahil nalilinlang sila. Napaniwala silang kailangan lang nilang pumunta at magsagawa ng jihad at si Allah na ang bahala sa natitira. At sa pamamagitan ng jihad, si Allah subhanahu wa ta'ala paruurusahan ang mga di naniniwala at mga mapagkunwari sa mundo. Pagkatapos, magbabayad ka ng jizya. Itong taong ito ay nakabase rin sa Amerika. Kapag naipatupad na natin ang mga batas ni Allah, at kung hindi, nandyan ang espada, tagumpay, o shahada. Tagumpay, Victor Sahada. Itaguyod ang batas ni Allah. Kung hindi kaya, lumaban tayo gamit ang espada. Sinasabi nila yan sa kanluran. Gumising ka. Ang layunin ng Sharia ay maipatupad ito sa buong mundo. Ganun talaga. Buong mundo. Hindi lang ang mundong Muslim. Buong mundo. Kailangan nating gawin yon. Yan ang sinasabi nila. Tingnan mo itong isa pang jihadi. At itong isa ay isang Britong jihadi. Mahal siya ni Keir Starmer. Mahal niya lahat ng mga taong ito. Kung susundin mo ang pamamaraan ng propeta, tatawagin kang ekstremista, fundamentalista o terorista. Bakit? Dahil ang Islam ay dumating upang takutin ang lipunan. Dumating siya upang takutin ang mga kaisipan at ideya. Mapapaniwalaan mo ba ito?
Maraming Muslim ang naiinis na, alam mo yon, wag daw iugnay ang salitang terorismo sa Islam. May mga eskular na Muslim na hayagang nagsasabi na ayos lang ito. Narito kami. Narito ang Islam upang manakot. Ito ay talagang isang hadis. Ayan o, isa itong napakakilalang hadis ni Muhammad. Ang hadis ay nangangahulugang kasabihan ni Muhammad. Sahih Muslim. Sabi ng sugo ng Allah na si Muhammad, tinulungan ako sa pamamagitan ng takot sa puso ng kaaway. Kaya sabi ng lalaki, alam mo, walang masama sa pananakot sa mga hindi Muslim. Binigyan ako ng maikling salitang malawak ang ibig sabihin. Habang natutulog ako, dinala sa akin ang mga susi ng mga kayamanan ng daigdig at inilagay ang mga iyon sa aking kamay. Alam mo, ang iba ay kalokohan lang. Iyan ang sabi niya sa'yo. Walang masama doon. Walang masama sa matawag na terorista dahil ang Islam ay teror, isang relihiyon ng teror. Siya mismo ang nagsasabi nito. Bakit? Dahil ang Islam ay dumating upang takutin ang lipunan at ang mga kaisipan at ideya ng tao. Kung hindi, ano ang nagpapakatotoo sa isang reliyon? Kung ang Islam ang katotohanan, dapat ito ay magkaroon ng tunggalian, dapat ay may Dapat magkaroon ng banggaan ng mga sibilisasyon. isang tunggalian ng ideolohiya sa pagitan ng Islam at anumang hindi Islam. Maging sekularismo, man. Maging demokrasya man, maging kalayaan man, hindi kailanman magsasabay ang dalawa. Napagtanto na ito ng pamahalaang Briton, kaya naglaan sila ng halos 150 milyong pondo para sa Prevent Scheme laban sa terorismo. MI6 at MI5 pa lang. Sinasabi niya, lahat ng mga Muslim na nasa mga listahan ng minamanman ng terorista na ito, ang mga listahan ng Prevent at MI6 o MI5, lahat sila ay mga Muslim. Parang, totoo naman. Ituturing nila tayong terorista dahil nandito tayo para maghasik ng takot sa kanila. Hindi mo na ito kayang imbentuhin. Sobrang kapal na nila, hindi na nga nila itinatanggi ang paratang. Dahil alam nilang pinamumunuan tayo ng mga tulad ni Keir Starmer at Anthony Albanese na mga kaliwang palaging naghahanap ng palusot para sa kanila. Sila na mismo ang nagsasabi kung sino sila. THQ, umabot sa humigit kumulang 650 milyong libra ang kanilang taunang budget. Kailangan nating magdulot ng takot dahil ang dominasyon ay dapat ipataw. Hindi basta-basta nakukuha ang dominasyon. Kailangan itong ipataw. Magkakaroon sila ng dominasyon. Kailangan nilang itatag ang kanilang dominasyon sa iyo. Tama na tong kalokohan. Dapat nakakagalit yan sa iyo. Gusto kong iparinig sa iyo ang video na ito dahil hindi lang mga politiko ang gumagawa nito. Hindi lang mga politiko natin ang gumagawa nito. Tingnan mo to. Tingnan mo ang mga puting batang to. Hindi ko alam kung saan ito. May mga nagsabi na sa Australia daw ito. Hindi ko alam kung saan talaga yon. Sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung saan dahil ang ganitong uri ng mga tao sa mga puti ay meron sa lahat ng bansa ng mga puti. Sigurado akong galit sa Kristyanismo ang mga magulang ng mga puting batang ito. Galit sila sa Kristyanismo. Pero hindi ba't maganda yon? Pinapapunta nila ang mga anak nila sa mosque ng mga taong ipinakita ko, kung saan kita ang intensyon at pananaw nila sa kanluran at sa iba pa. Hindi nila itinatago na sila ay terorista at sinasabi pa nilang nandito sila para maghasik ng takot sa inyo. At pinapapunta pa nila ang mga anak nila sa mga mosque na ito. Nakakahiya kayo. Nakakahiyang bawat magulang ng mga batang ito. Bawat isa sa kanila. Pero alam niyo ba? May isang matapang na bata na maninindigan. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo, lahat sila yumuko, pati guro na siguro nagdala sa kanila. Pero itong batang ito, hindi. Astig. Maging katulad ka ng batang yon. Ano nga ulit yung kilalang litrato ni Hitler? Na may matandang lalaking nakatayo. Yung iconic na litrato ng isang Aleman na tumangging mag-Nazi salute. Napapaalala nito sa akin ang lalaking ito. Siya. Tingnan mo yan. Lahat ay sumunod na sa pasismo kay Hitler. Pero siya hindi. Tingnan mo siya. Nakatayo lang siya roon, nakapulupupot ang mga braso. Wala siyang magawa, pero hindi siya yumuko. Ipinaalala sa akin ng batang yon ang lalaking ito. Pakiusap, palakihin niyo ang mga anak niyo na ganito. Hindi yumuko, di tulad ng iba. Ginawa niya kasi, dinala niya lahat ng batang ito. Alam ba ng mga magulang nila? Hindi ko alam. Hindi pa kayo sapat na galit, mga kaibigan. Hindi rin kayo sapat na proud sa sariling kultura at kasaysayan. Kayo ang dapat pinaka-proud dahil sa inyo nagmula modernong mundong ginagalawan natin ngayon.
Mula printing press, steam engine, scientific revolution, renaissance, lahat yan bumuo ng modernong mundo natin. Wala akong hiya sa pagsasabi niyan. Hindi ako. Pati ang mga ninuno ko, ang lahi ko, hindi rin. Kasi, alam mo, napapansin ko na maraming tao ngayon na sinusubukang gawing parang paligsahan ng mga ninuno ito. Sabi nila, yung may mga ninuno lang na may nagawa ang dapat magmana ng mundo. Pero iba ang pananaw ko. Baka gumawa ako ng mas detalyadong video tungkol dito. Dapat kang maging proud sa kultura, kasaysayan at pamana mo, lalo na kung napakayaman nito at niloloko ka lang ng mga taong walang maipagmamalaki. Wala sila. Dapat nga silang mahiya. Alam mo, ang pananakop ng Islam. Nakakahiya nang ga, ipinagmamalaki pa nila. At binuksan mo ang mga pintuan. Binuksan mo ang tarangkahan, pinapasok mo sila at galit sila sa'yo. Hindi ko alam, nauubusan na ako ng salita. Hindi ko alam paano ipaliwanag, pero kulang ang galit mo.